Bakit po may scammer? Kasi marami pong mai-scam. Bakit? Ang dami pong na-scam, 31 million yung na-scam eh. So ngayon, sabi nila, uy, basta talaga usapang Marcos, ang dami pa ring lulong talaga. Gamitin natin yung mga Marcos para tayo'y makapandugas dahil Marcos yan, di nagbayad ng buwis, nanalo pa. Diktador yung tatay, nanalo pa. Hindi ba? So ngayon, merong isang mama na namimigay ng ginto. Mukhang ano yata ito ni Sangkay Sangkay. Ito yung mga naniwala kay Sangkay. Sorry. Ang dami kasing mga napaniwala ni Sangkay tungkol sa ginto. Ngayon, yung mga naniniwala kay Sangkay na nag-aantay pa ngayon ng ginto, ito hanggang ngayon pinagkakakitaan pa rin ng mga scammer ni Marcos. Ay, Diyos me. Maganda naman yung ginawa niya. Pero ito, Diyos ko, kalokohan talaga to. Sige, play natin to. Inirereklamo sa umano'y milyong-milyong pisong investment scam ang isang nagpakilalang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pinsan ako ni Marcos. Marami akong ginto. Yan yung pinaniwala ng mga fake news ng mga vlogger ni Marcos dati eh. Diba? Marami akong ginto. So pag nag-invest ka sa akin, bibigyan kita ng coins na may mukha nung pinsan ko, tapos yung coin na yan, patagalin mo lang mga 10 years yan, pucha, milyon-milyon na yan. Yung coin na yan, kasi parang hindi talaga siya coin, token siya. Pag nilaglag mo, punta ka ng Switzerland, dito sa bangko na to, pag nilaglag mo yung bubukas, yung kahon, tapos nandun yung kayamanan. Sigurado ako, maniniwala pa rin sila. Ganyang katanga yung mga zombie. Ang ginagamit niyang pang-akit sa mga biktima. May tinanong nga ako, sabi ni nung mga vlogger nila, babayaran daw yung babayaran daw yung utang ng Pilipinas at utang tayo ng utang. Sabi, magantay ka lang. Antay ka lang, babayaran talaga nila yung utang ng Pilipinas. Kasi di ba nga, kaya nga nagpupunta siya ng Switzerland kasi inasikaso nila, kukunin nila yung pera doon, tapos ipapamahagi na nila yung sa Pilipino. Pucha, hanggang ngayon may naniniwala pa din doon. Putsang kung maraming pera yan, hindi na yan kukuha ng 1 billion na budget para sa pamamasyal niya. Sana ginamit niya na yung pera niya kung talagang napakaraming pera niya. Gintong barya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kumikinang na tila malaking gintong barya at may nakaukit pang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito raw ang ipinain sa contractor na si Alias Maria nang una niyang makilala ang isang Mario Marcos sa isang formal na pagtitipon. Ang pakilala raw nito, pinsan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. May ilang opisyal ng gobyerno rin daw na dumalo sa naturang event, kaya hindi siya agad nagduda. Ang event na yun is a closed event, tapos PSG ang nasa labas, wala naman pong ibang bisita doon na... Jean, talagang basta Marcos, may something Paano nandoon siya sa isang closed na isang gathering na yon na may mga PSG pa daw sa labas. Ibig sabihin, itong mamang to may kilala talaga sa gobyerno. May kilala either talaga sa pamilya o sa mga nakapalibot dun sa kanya. So talagang binubudol na nga tayo ng binubudol na nga tayo nung junior, binubudol pa tayo ng mga kamag-anak. Bayan, huwag kayo maniniwala sa ganyan, mga ginto-gintong ganyan matatawag mong nasa first family, maliban na lang po sa kanya. Nagpakita pa raw ito ng litrato kasama ang ilang miyembro ng pamilya Marcos. Saka raw siya pinangakuan na bibigyan ng kontrata para sa isang proyekto ng gobyerno. Humingi raw ang naturang Mario Marcos. Di ba marami nang dyan? Ang pinangako sa kanya, kontrata. Meron pang isang nang i-scam ang ipinapangako, posisyon naman sa gabinete. Syempre ikaw, talagang close ka sa kanila para ipangako mo yung posisyon sa gabinete. You just have to pay me 20 million and then you'll have your position sa government. Ganun. Di ba nung nakaraan, na-scam yung mga loko-lokong gustong makapwesto sa gobyerno? Eto naman ngayon, mga bossing, nalaman niya na ito si ate, contractor.
O sige, bibigyan kita ng maraming kontrata. O basta mag-invest ka. O ito yung ginto, ito yung ano natin. Ito yung mas makapangyarihan pa tong gintong coins na to kaysa sa coins ni John Wick. Marcos kay Maria ng 12 milyong piso para pondohan ang ilan umanong proyekto. Pero sa huli, bigla na lang daw naglahong parang bula si Mario Marcos. Sabi, contractor ka pala, pasyal ka sa akin sa office. Na may project ako with BCDA, yung mga ganyan. Siya yung nag-ano ng funding, ibibigay niya sa akin. Nag-ano siya sa akin ng collateral, yung title po ng isang sa Quezon City. Then, Yan ate, mayaman ka naman eh. Yung sing-sing mo, mahal-mahal niyan, 250,000 yan. Okay na yun, no? Total naman, ang yaman mo na, ang tanga mo pa, nagpaloko ka. Pantakin mo, bibigyan ka niya ng pera pero hihingi muna siya sa'yo ng pera. Saan ka naman? Tama sa inyo yan. Tama sa inyo yan. So, hindi ako naawa rito kay ate. Mabuti nga sa'yo. Kasi ang hilig nyo sa lagay. Ang hilig nyo sa palakasan. Na-scam kayo kasi mga ganid kayo. Kaya mabuti nga sa'yo ate. Good job. Good job dun sa nang scam. O, lahat ng mga amuyong sa gobyerno, iskamin nyo. O dahil ito mga kontraktor to, ito yung mga pasimuno ng mga korupsyon dyan eh. O, makita mo, maawa sa'yo, mahal-mahal nung sing-sing mo. and nung checking ko po noon is na-find out ko po yun na may adverse claim na nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Isa pang nabiktima mag-invest kay Mario Marcos ang isang retiradong general na si alias Romeo. Tulad ni Maria, Ko naman, Romeo. Uso na ba talaga yung mga general ngayon na medyo mahihina ang kukote? Nabudol na nga kayo ng eleksyon. Nagpabudol pa kayo sa... Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi nila, you spend money to make money. You spent money and then what? Wala na. 1, 2, 3. Ngayon, ano yung sisingilin niya? Kamag-anak daw. nagtiwala rin siya agad na pinsan ng presidente ang kanyang nakausap. At nang mangailangan daw siya ng pera, umasa siyang nagbunga na ang kanyang naging investment. Pero kabaligtaran ang nangyari. Inisyuhan niya ako ng check, 1.5 million. First time sa buhay ko makatanggap ako ng talbog na check. Nag-iba na yung buhay namin. Magmula nakilala ko yung Mario niya. Sina Maria at Romeo sabay na dumulog sa tanggapan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC para ireklamo si Mario Marcos. Napag-alaman ng PAOCC na totoong mayroon ngang isang Mario Marcos pero hindi niya tunay na pinsan ang Pangulo. Dati na raw itong nasangkot sa estafa sa kaparehong modus. I-meet ka niya sa mga magagandang hotel, malalaking restaurant, and then kompleto yan with mga nakabarong na parang security, and then minsan nakalogo ng Malacanang. Ayaw. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga ganid kayo sa pera. Ayan, nasa na yung pera nyo, andun na, naka-scammer na.